dear beloved, Boss Mike Cervera. Ni DPWH Secretary Vince Dizon ang rekomendasyong kasuhan si Leyte Representative Martin Romualdez. Wala raw siyang pangamba dahil may ebidensya laban sa dating speaker. Nako, eto na mga kababayan ko, sinasabi ko. Paano ngayon ito, mga Martinico? Diba? Paano na ngayon ito? Ha? Oh, paano na? Wala na. Finish na. Diba? Sabi ni Marco, sabi dito, si Martin talaga, mastermind talaga eh. Eto na. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nakabase sa ebidensya ang pagrekomenda ng DPWH na kasuhan na si dating Speaker Martin Romualdez. Nako po, ayan na. O paano sa mga naghahanap ng ebidensya, sabi ni Efren, no? Wala pa rin ebidensya yan. Wala na, naku, ewan ko, Leonora bro, paano na kaya ito? Paano na kaya yung mga kaibigan natin na pan ni Martin Romualdez, ano? Eto, ayan maliwanag Doon kay Secretary Vince Dizon. Nako. Tinanong kasi ni Senator Cheese Escobar. Laban sa Dali, ulit, eto na. pinaninindigan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang rekomendasyong kasuhan si Leyte Representative Martin Romualdez. Wala raw siyang pangamba dahil may ebidensya laban sa dating speaker. Yan ang agenda report ni Hannah T. Tingnan mo to, no? Ang tatanga ng mga ito. Alam mo yung issue ng mga DDS, ganito pa rin, no? Sagot, drug addict ba siya? Bakit mo kami tinatanong? Wala naman kayong ebidensya. Di kayo sumagot, kayo nag-aakusa, kami sasagot sa tanong nyo. Diba? Sige nga. Kung di pa naman kayo mga bobo, paratang nyo, gusto nyo kami sumagot? Dapat paratang nyo kayo sumagot at magbigay kayo ng ebidensya, hindi yung AI video. Kayo ba naniniwala sa AI video na pinalabas ni Maharlika at ni Banat, sino to? Si Roking Mataba? Sige nga, ang tanong doon, naniniwala ba kayo doon sa video? Pagka sinagot nyo na oo, talagang dambuhalang mga siraulo kayo. Talagang hindi na kayo magkakaroon kailanman. Mananatili kayong mahirap sa mundong ibabaw. Maniwala kayo, Yang mga tanong ninyo, adik ba? Sinasabi nga namin na may adik ba na mahusay mag-isip? Maliwanag magpaliwanag. Maraming proyektong ginagawa. Nakikipag-usap sa kung sino-sinong mga leader sa ibang bansa. Ang tanong, kaya bang gawin ni Sara Duterte yan? Diba? Hindi kaya. Kay Atty. Claire nga, hindi na umuobra. Nani! Si Sara Duterte na mukhang boksingerong bakla, takot na takot, kay Atty. Claire Castro. Alam nyo ba yun? Putik na yun yung kalibel lang ni Sara. Sila libayan lang. Eto pa. Kita mo? Sina-shoutout pa ako. JC De La Cruz, isang DDS vlogger. Diba? Shoutout pare kong pogi na artistan. I love you more, pare. Kita nyo? Ano na nangyari kay Norman? Nasaan na? Sabi ko sa inyo, tanong nyo kay paring JC De La Cruz ko. Lahat ng DDS vlogger, mahal na mahal ako. Bakit? Kasi walang masamang tinapay sa akin. Kasi ako, marunong akong makibagay. Di ba? Di ba paring Jessie? Di ba? Shout out kita-kita tayo soon. Sa January 18. Ito na. Uy, kilala nyo naman si JC De La Cruz, di ba? Isang DDS vlogger.
tagapagtanggol ni Digong. Gano'n na lang. Ayan na. Eto na, oh. Nako, gustong-gusto to ni JC De La Cruz, oh. Eto na. Eto na, mga kababayan ko. Yari na, may ebidensya na kay Martin Romualdez, oh. Hoyo ko muna. Si Norman na, Peking Marcos eh. O, yan na nga. Sige na, tirahin mo lang, tirahin. sabi rito ni Saldi, vlogger ko yan dati si JC. Sabi naman ni Catherine Galpo rito, ex ni Bukeke. Oo nga, no. Uy, parang JC, hindi mo pa inaamin yung nangyari sa inyo ni Maharlika. Diba? Ikaw daw yung tinutukoy dun eh. Dahil may tattoo, matangkad, guwapo, nakaw! Wala, hindi lumusot kahit isa. Ikaw yun di ba? Ikaw yung tinutukoy na jowa ni Maharlika. Sana isabay na din si Keso. Eto na mga kababayan ko, tingnan nyo ho, mga ito. Grabe. Ito na, mga kababayan ko. Pinaninindigan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang rekomendasyong kasuhan si late Representative Martin Romualdez. So pinaninindigan na ho nung Vince Dizon yan, Wala raw siyang pangamba dahil may ebidensya laban sa dating speaker. Kita nyo? Walang pangamba kasi may ebidensya daw doon po sa dating speaker. Wala pong iba kung hindi po yung pabigat kay Pangulong Bongbong Marcos na kinaiinisan din ng mga DDS. Kaya ho, naghiwalay daw si Sara at saka si Pangulong Bongbong. Gets nyo na? Oo. Boy, nauna pang vlogger sa akin yan si JC De La Cruz. Tinake down lang ni Takero yung channel niyan eh. Eto na. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nakabase sa ebidensya ang pagrekomenda ng DPWH na kasuhan na si dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Secretary Vince Dizon, tinanong kasi ni Senator Cheese Escudero kung may pangambabang naramdaman si Dizon tungkol dito. Wala naman. Ano pa ba matapapala nyo kay Norman Mangusin? Dito na lang tayo kay Martin. Wala kayong mapapala dyan kay Norman Mangusin. Bakekong yan eh. Kaya nga kulaong tawag ko dyan eh. Ano ba kayo? Kulaong yan. Si Kulaong, si Norman Mangusin, nanginginig ang itlog niyan, puro bunganga lang. Takot kaya yan? Sobrang duwag niyan. Nung ko pa sinasabi sa inyo eh. Ayaw nyo kasi kung paniwalaan, di ba, noon? Si Norman Mangusin, takot yan, puro bunganga lang yan. Hanggang bunganga, pero yung harapan, hindi makakaharap yan, maniwala ka. Nanginginig yan kapag ako kaharap niyan. Nako! Nanginginig. Ang laman-laman ni Norman Mangusin kapag ka naririnig yung pangalan ko. Ano na, si Martin? Sa plenary debate ng Senado, pinayagan si Dizon magsalita alinsunod sa hiling ni Escudero. Sa halip na budget sponsor ang sumagot ng mga tanong nito. Wala po, Mr. President. Wala po, in fact, sa lahat po ng aking pag-uusap sa ating Pangulo, consistent po siya sa kanyang sinasabi na... Ano sabi ng Pangulo? Vince Dizon. Nako, liwanagin mo yan. Alam nyo na mga kababayan ko sabi daw ng Pangulo, consistent daw ang Pangulo sa sinasabi niya na Vince Dizon. Kung saan po ang ebidensya, doon po tayo pupunta. Nako, kung saan ang ebidensya, doon daw tayo pupunta. Sinasabi ni Vince Dizon, may ebidensya na na nagnanakaw talaga yung Martin Romualdez na yan. Paano na ito? Kahit na sino pa po ang pwedeng maisama. Nako. Basta tututok lang po kami sa ebidensya. Basta tututok lang daw sa ebidensya, kahit sino ang isama, kahit si Martin pa, sasabit talaga. At yun po ang aming isusumite. Una nang nagbabala si Escudero. Nako, kita nyo mga kababayan ko, dito na ho nag-umpisa, na
nagumpisang namayat yung mukha ni Martin, ano? Tingnan nyo yung itsura, lakihan ko. Tanggalin ko muna tong si Saldi ko. Tingnan nyo, mga kababayan ko, yung eye bag niya malapit na sa baba niya. Di ba? Ayan o, mga kababayan ko, stress na stress, mga kababayan. Malayong-malayo na ho yung itsura ni Martin nung speaker siya kasagsagan ng pagnanakaw. Tama, mga kababayan ko? Nung kasagsagan ng pagnanakaw ni Martin, grabe ang taba niyan, laki ng tiyan. Di ba? Kaya ang bundat na bundat yan eh. Di ba? Ngayon, mga kababayan ko, matapos magnakaw, problema ngayon yung ninakaw. Di ba? Kita nyo, nung nagnanakaw, mga kababayan ko, healthy, taba kain ng maayos. Walang eye bag kasi maganda tulog. Nung nabusisi na ho ang Martin Romualdez sa kanyang mga katarantaduhang ginagawa, yung pagnanakaw sa kaban ng bayan, eto na, na-stress na. Ayan, na-stress na siya. Ang nangyayari ngayon, mga kababayan ko, alam nyo, problema ngayon yung mga ninakaw nila. Tignan nyo si Saldico. Kita nyo, problema niya yung ninakaw niya. Sabay silang nangayayat na dalawa. Paano? Sabay din silang nagnanakaw nung una. Sabay na nagnanakaw nung una si Saldico at si Martin Romualdez. At ngayon, mga kababayan, sabay din silang namomroblema. At sa kakaproblema, na stress, na mayat. Sabi nga ng iba, mukhang butot balat na. Diba? Ayan mga kababayan ko. Eto na. Na posibleng nasa likod ng di umano'y diversion ng issue sa flood control scandal si Romualdez. Magaling yan dyan sa pag-divert ng mga issue si Martin Romualdez. Nako! Nais ko pong ilagay sa tala ng Senado. Isa pa to. Alam mo, huwag ka nga magmalinis, Cheese Escudero. Hindi ka makakaligtas. Sabit ka. Na binabati ko po ang administrasyon dahil sa hindi sila sumunod o nagpadala sa anumang script o sarsuela para magkaroon ng diversyon at ilihis ang tunay na mga salarin. Nako alam mo, kasama ka doon, huwag ka nang magkunwari, pare-pares lang kayo. Nadawit din si Escudero noon sa kanyang di umano'y ham and cheese insertions na una ng Kita mo, meron ka palang ham and cheese. Diba? Isa pa yan Oo, may pa ham and cheese pala. Cheetah, tagay. Sa lahat ng mga bagong dating end times, Makikwan. ibinalita ng Bilyonaryo News Channel. Pinabulaanan ito noon ni Escudero habang kinwestiyon. Alam mo, parehas tayo yung Nora Brown, kaya magkasundo tayo parehas talaga. Hindi ko talaga bet yan. Sa totoo lang. Kung bakit hindi nasasangkot ang mga taga-kamara. Anya, alam daw niyang hindi naging madaling desisyon para sa Pangulong idawit ang kanyang pinsang si Romualdez. Pero nanindigan pa rin itong wag ilihis ang issue sa flood control scandal. Kita nyo, mga kababayan ko? Totoo yun. Pinsan mabigat kay Pangulong Bongbong. Pero wag daw. Wag na wag. Diba? Balik na rin mo, Boss Mike, kung bakit galit na galit si Buday kay Martin. Pareho sila magnanakaw. Yun lang naman yan Ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Yun ang kasabihan nating mga Pilipino. Okay ba yon? Di ba? Tama ba yun, Efren? Sasagutin ko. Ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Si Romualdez ay di umano'y isa sa mga tumanggap ng kickback sa infra projects na isiningit sa national budget. Kita nyo, mga kababayan ko, ang gawaing masama, tandaan nyo yan, hindi magtatagal at malalaman at lilitaw kung sino may sala. Di ba?
Inilantad din sa plenary debate na sa 421 suspected ghost projects ng DPWH mula 2018 hanggang 2025. Grabe mga kababayan ko, kita nyo yung mga numero na yan, bilyon-bilyon. Ha? Kung yan mga kababayan ay mapunta lang talaga sa serbisyo ng taong bayan, serbisyo para sa mamayang Pilipino, mga kababayan ko, ang mangyayari niyan ay nako, hindi lang ho tulay, hindi lang ho, hindi lang ho subway, kung hindi napakarami hong kalsada ang magagawa nito. Ang peak o tuluyang pagtaas ng bilang nito ay nangyari noong 2023 at 2024. Binavalidate pa rin ngayon ng ahensya at ng ICI ang mga proyekto. Sabi ni Finance Committee Chair Win Gatchalian, magagamit pa rin ang 2025 budget ng ahensya hanggang 2026. Nako. Valid pa ho until 2026. Ang obligation rate po nila is 76%. Ang disbursement po is about 49%. So yung mga hindi ho nagastos nila valid will be until 2026. Gustong siguruhin ni Escudero na hindi na naman magiging maanumalya ang DPWH budget for 2026. Nagkaroon na ngayon ng ahensya ng reshuffling ng district engineers at pagbaba ng costing ng mga materyales ng mga proyekto, mapa-bridges, roads at kahit flood control. Nasa up to 50% daw ang ibinaba ang project cost. Nakakita nyo? So ngayon mga kababayan ko, eto na. Alam nyo, sa totoo lang, tama to si Elena. Maunlad po ang bansa natin. Kasi sa dami ng magnanakaw na tulad ni Martin Romualdez at ni Saldico. Kita nyo, mga kababayan ko, yung mga Pilipino, todo pa rin ang gala, todo pa rin ang gastos, todo pa rin ang paputok, hindi nanghihinayang, So mga kababayan ng Pilipinas talaga sobrang yaman. Hindi nga maubos-ubos ng mga magnanakaw. Nagnakaw na si Ramos, nagnakaw na si Cory, nagnakaw na si Tabaco, sino pa? Nagnakaw na si Digong at marami pang iba. Mga kababayan ko, abay nakatayo pa rin ang bansa. 'Di ba? Nagnakaw na sila Martin Romualdez sa ngayong panahon, sila Saldico, sila Sara Duterte. Nako, grabe. Nandiyan pa rin mga kababayan ko. Nakatayo pa rin. Paano na lang kaya kung mauubos ang mga magnanakaw ni Pangulong Bongbong? Yan, si Gloria, isa pa yan, lalo na. Sobra yan. Di ba? Kaya nga nakulong yan eh. Ngayon, paano kapag naubos lahat yung mga magnanakaw na yan? Sana nga sumpain ko na sana mabaog na lahat ang lahi ng mga magnanakaw nang hindi na po sila madagdagan. Sumpain natin na ang mga magnanakaw na mga politiko sa bayang ito, sa bansang ito, sana mabaog na ang lahi nila at matapos na sana sa mga, yung mga nandiyan dyan ngayon na nabubuhay pa, yung mga magnanakaw na angkan nila. Ganon. Kasi ang mangyayari nun, kapag wala na hong mga masusunod na salinlahi sila, yung pera, mga kababayan, ibabalik pa rin nila sa sa Pilipinas. 'Di ba? Yan mga kababayan ko, ewan ko na lang. So ngayon, paano na ngayon ito? Paano na? Alam nyo na, 'di ba? Pare, ito DDS ito Oo, tama, sumpain na yan. Doon ka sa GC, tapos nandito ka. Ay, nako. Ayun na nga, GMA, kasama nga. Grabe yun. Mga hayop yan, di ba? Dito, magkakasundo-sundo tayo, parin Jesse. Di, sa totoo lang, mga kababayan ko, dapat talaga yung mga yan. Sinusumpa na Sumpain natin sabay-sabay. Na sana'y hindi na, magkaanak, mabaog silang lahat. Hindi naman siguro masama na sumpain natin yung mga magnanakaw. Hindi naman kasali dito yung mga politikong matitino. Yung mga magnanakaw lang. Tama, mali. So ngayon, mga kababayan ko, kapag kaya ni mga nabaog na, hanggang doon na lang lahi nila. Kapag hanggang doon na lang, ano pa silbi ng pera nila, babalik din nila sa gobyerno. Kita nyo? Ay, nako. So yan ang ating mga natalakay ngayon at pupunta pa ako sa GC namin ng mga DDS.
O, kita nyo? Meron akong kasama pa ako sa GC ng mga DDS. Ay, nako. So, paano mga kababayan ko? Hanggang dito na lang at least nairaos natin at yung antok ko pang GC na lang sa mga DDS. Ayan So, mabaog ano sabi? Mabaog na po sana. Yan! Diba? Oo. Takbo ka agad ng senador. Ay nako, ewan ko lang. Pag ako naging senador, maniwala kayo. Maniwala kayo mga kababayan ko, sigurado 'yan. Baka mamaya mainis lahat yung mga magnanakaw, targetin ako. So paano? Bukas ulit. Maraming salamat po.